po na kahit hindi tayo ganoon kasalay pagdating sa pagbibigay ng emotional na support sa mga anak po natin, mainam po na ipakita at i-practice po natin kahit paminsanan lang po na mabigyan sila ng atensyon ng mas maayos na pakikipag-ugnayan sa kanila kasi ho, sa ganoong paraan, hindi po nila nararamdaman na napakabayaan sila. Di ba ho? So mga simpleng ay, kung lumisugat ako sa tuhod, sumem lang ako, ibig na sabihin nyo siya ng ang tanga-tanga mo naman kasi, malitit na lumbay na binabay ko, ay natumba ka. Huwag kung ganun ha. Bagpos, sabihin ko, kung hindi ka pa kasi marunong anak, pwede naman magpaturo ka muna sa kuya kung may kuya siya. O kaya, sa susunod, kung gusto, maturuan kita pag may time ng nanay. Kapag baka ng oras ng tatay, pwede ka rin magpaturo sa kanya. Nang sa ganun, hindi ko na-invalidate yung emotion ng anak ko ninyo. Kapag bukas sila sanay sila na na-invalidate yung nararamdaman nila, hindi naman sila mag-open up sa inyo. Hindi naman sila magsasabi na kung ano yung nararamdaman nila, kung ano yung dinadanas nila. Kung ano yung dinadanas nila sa araw-araw. Ngayon po, bilang mga magulang, responsibilidad mo natin na ipaintindi mo sa kanila na may mga bagay tayo na dapat na tayo bilang mga magulang, kailangan natin malaman. No? Kung ano yung lagay nila, di ba ho? Kung paano sila makapaglaro sa mga kapwa nila, kung ano bang ugali nila, kung bully ba sila. So mainam po na kapag po hindi ng anak natin yung emotional na support natin, bigay mo natin. No? Ito ho kasing dinidiscuss natin is puro activity agad. So hindi ko na po para ipagawa pa po sa inyo kasi again, hindi nga po ako tama ako! Tawag ako mag-check. At hindi rin po siya i-check ng DSWD. I-check lang po is yung pre-test, yung first day, at yung sa last day natin na post-test. So, dalawa lang po yun. At hindi ko rin po kayo mahihirapan doon. So, ito naman ho, yun nga, nandito nga ako sa scenario 1 na nagdapa ako, nagpasugot ang tuhod ko, ang sakit-sakit. Siyempre, ano ba ang normal na nanay kapag nag-react sa mga ganusumbong ng anak? Diba? Meron pa kasi, ano ba naman yan? Tatang-tanga kasi. Tumigil ka lang, hindi ako tumigil na, kakamilit pa kita. May gano'n. Ay nako, sino pong hindi niya papakilit mo ng sabi, para magsabi hindi ako ganyan. Pero yun nga ho, hindi na side po, mainam po na, syempre, na-normalize na po talaga yung mga ganong approach pagdating sa mga anak po natin, mainam po na talagang pagtuunan mo na, paglaanan mo natin ng oras, paglaanan mo natin ng tamang, ng sapat na panahon, para nang sa ganon, tayo nakakapagtipingo tayo. Diba ho? Para mas maganda yung approach natin. Hindi mo natin kinukonsente ang bata. It's just that, alam dapat natin kung paano dapat natin sila i-approach bilang magulang. Hindi puro dahas, hindi puro sindak, hindi puro sigaw, hindi puro palo. Diba po? Mainam ho na yung magulang na iintindihan niya na yung anak niya, syempre may pagka-OA pa yan eh. Lalo na, paano lang yan, magkapalang, ay. Yung mga ganun-ganun moments pa yan. So, syempre bilang mga magulang, alam natin dapat kung paano aluin yung anak natin. So, nandito rin ho na imbis na, ito ho imbis na gamitin mo natin na sabihan mo natin sila na ang ingay mo, ang kalat mo, di ba? Mainam ho na gamitan mo natin sila ng I statement. No? Sabihan niyo na naiinis ako kasi ang lakas ng TV. Pwede mo bang hinaan? No? Imbis mo sabihin natin na ang ingay naman ng TV na yan, patayin mo nga. Diba? Ang ingay mo manood, patayin mo yung TV, ganyan. Bali ho. Hindi mo dapat ganun ha. Gamitan mo natin ng I statement. Practicein mo natin sa bahay. Imbis na patungkol sa kanila, no, i-divert mo natin kung ano talaga yung ikinaingay nyo. O kung ano talaga yung ikinakikinis mo ninyo, which is yung maingay TV. No? Pag halimbawa maingay manood ng cellphone, naiinis ako anak, pwede bang pakinaan mo muna yung cellphone mo habang nanonood ka? Kasi naano ko sa pagpapahinga ko, nagagabala ko sa pagpapahinga ko. O kaya kapag nakakairita naman, diba? May mga ganun bagay. Imbis na sabihin mo, kalat-kalat mo naman na. Diba? Sabihin mo natin na, anak, medyo nakakairita ha kasi maraming kalat. Karamihan ay gamit. Karamihan gamit mo. Pwede daw
sinupin nyo muna, pitin nyo muna. Imbis ko na patungkol palagi mo sa kanila, mararamdaman mo kasi nila sila. So, iniiwasan po natin yun. So, as parents, syempre, nasa day 9 na nga po tayo ng ating session, ang pinaka-main focus po talaga ng parent is yung betterment as well as yung welfare po ng anak po natin. So, paano nga po natin? Kahapon, puro pagbabalanse yung pinagsasabi natin dito, pinag-usapan natin dito. Kung meron kayong pag-desisyon ng anak, ibigay natin sa kanila. Pag may mga bagay naman na hinihingi ang mga anak natin sa atin, ibigay din natin. With caution. Like for example, kung may mga bagay sila na hindi natin talaga kayang ibigay, matuto natin silang paghintayin na anak, sa ganitong araw pa natin makukuha yan kasi nag-iipon pa ang nanay at tatay. Kasi sa ganung paraan, matututo silang magtiyaga. Kasi bakit? Maiintindihan mo nila yung kahalagahan ng pagtitiyaga. Hindi mo sila magmamadali. Hindi mo papasok sa utak nila na ay, ang dali lang po din ang lahat para sa akin. Ay, ang dali lang para sa akin na makuha yung gusto ko. Iyak lang po. Magdrama lang ako. Makukuha ko na yung gusto ko. Hindi mo gano'n. No, mag-set mo tayo ng boundaries. Hindi po masinda, hindi naman po negative. Hindi naman po kailangan din natin gumamit ng lakas para po maturuan natin yung anak natin sa mga ganung gawin. No? Sunod mo, wala kang konsiderasyon, yung mga ganung statement po galing sa magulang. Iwasan po natin sabihin yun sa mga anak po natin. Yung natutulog ako, wala ka man lang konsiderasyon, alam mo nagpapahin ako. Iwasan po natin kasi po, lalo na sa mga anak po ninyo na elementary pa lang, grades 1 and 2, iwasan mo natin kasi yung emotional development nila, yung emotional awareness nila sa paligid nila, tatatak po yun. At paglaki mo nila, madadala mo nila yun. Mawawalan mo sila ng pakialam sa ibang tao, mawawalan mo sila ng respeto, diba? Hindi mo nila masiset yung boundaries within other individuals sa kapwa nila tao. Hindi mo nila makikita na, ay, ito lang pala yung dapat kong limitasyon ko. Kasi sa bahay pa lang, nakalimutan na siya, nakaligtaan na siya. No? Ito ang day natin actually pasas na. Yun lang mo yun. Tungkol lang mo yun sa communication between sa magulang at sa anak. Kung paano i-approach ni nanay or ni tatay si anak. Sa paraang hindi ma-offend ang anak. No? Dahil hindi lang mo ito tungkol sa kung paano. Kasi ang bata, di ba, balat sibuyas, pag napagalitan si Sibi, di ba ho, magmumuk mo, di ba ho, tapos tayo naman bilang magulang, aalokin natin ng pagkain. Una, malumanay pa. O kain naman natin, bili lang sa doon. Pag hindi kinain, noon yan. Una may cook ko. Kuhainin mo na to. Gusto ko nga may soft drinks eh. Sabi mo kain mo na to, diba? Gusto mo lang ako. May ganon. So, mainam mo na. Magsayo mo tayo sa pagiging malumanay. At ipapaliwanag mo natin sa kanila, bakit tayo ba't may mga punto sa buhay natin na umahabot tayo sa ganung punto, no, na nagagalit tayo, nawawalan tayo ng pasensya. Kasi hindi lang yun po sa kanila nakakikot yung sentro ng pamumuhay natin. Kailangan din natin kumita, di ba? Kailangan din po mag-maintain sa bahay, no? Yung paligid, di ba? Yung mga gawain sa bahay, although nakakatulong ang mga anak, siyempre, malaking porsyento pa rin ang gawain ay napupunta salo-salo talaga ng magulang. So, hindi maiiwasan ng stress, kawalan ng pasensya. No? Mainam mo na itong communication sa pagitan mo ninyong mag-anak ay napapractice mo natin. Yun lang din po yung tungkol doon sa data. Sila po siya kasi talaga. Kasi pag ganito mga maraming activities, iniiwasan po, good morning! Ayun! Ano nagka-i-up? Tapos nalagis ka si Sir. So, ayun mami ha, kagaya ko na sinabi ko sa kanila, kailangan, sa simpleng pagpapakain sa anak, kailangan mo huwag sisintakin ng anak ha.
Kulang na lang, sarap-sak niyo yung kutsara sa lalamunan ng anak ko ninyo. Mainam mo na kahit, di ba, Min? Di ba? Hindi naman yung tutuin ba? Kasi bata ka, musmus pa eh. Mainam mo na airplane, say, tapos yung kasama pa rin kumain. So, mainam mo na, ang approach sa anak, gentle lang. Gentle lang po ha, malumanay. No, kapag mo, halimbawa, kasiwa na tayo, no, iiwasan mo natin na mag-make face tayo sa harap nila. Kasi dadating yung panahon, sila naman yung mag-make face sa kapwa nila. Siyempre, ayaw natin mapaawa yung anak natin no, dahil lang sa may subtitle yung mukha nila. Yung hindi nga sila nagsalita, pero may subtitle naman yung mukha nila. Wala rin sense. No, napaaway pa rin sila kasi nakita nila sa bahay na hindi naman nag-dugal tunan eh, pero mas naman. Asin. No. Kaya iwasan mo natin. So, dapat kapag makikipag-usap tayo sa anak mo natin, no, again, malumanay mo wag yung may kasunod ng gano'n eh. Tsaka iwasan mo yung may papabagta yung iba dyan, tingnan mo lang mamaya, kung ano makikita mo. May ganun pa eh. Alam mo parang matay yung anak mo para yung makita galit ka. Naghihit-hit na nga ho tayo. So, kung daw natin yung sabihin sa kanila na kung may masama pang pagbabalta kasi kawawa naman po, na-trauma na yung bata sa hindi nila alam kung anong oras sila bubulagan ng palo ng nanay nila kasi ang sabi mamaya walang oras. So maghihintay sila. No, maghapon silang mag-iisip, hindi na sila nakapaglaro kasi ang iniisip nila kung anong oras dadating yung palo ng nanay nila. Nang dahil sa lintik na mamaya na yan. So, mainam po na gentle lang po yung approach natin sa mga anak po natin. Para at the same time, matutunan din po nila yung kahalagahan na hindi agresibo ang pag-approach sa mga bagay-bagay. Lalo-lalo na kapag ang anak nyo ay lalaki. So baka mamaya, nanunuyo yan, gusto nyo sagutin agad siya. Huwag naman gano'n. No, mainam mo na matutunan mo nilang maghirap, magtyaga, di ba? Matuto silang maging malumanay o approach. Hindi yung makitang tao na, ganito na lang ba tayo? Hindi ba tayo mag-level up? Di ba gano'n? Kung bumigo ka, di ba? So, tayo mga magulang, yun nga po ang paulit-ulit kong sinasabi, role model mo tayo. So kung ano yung gagawin mo natin sa harap mo ng anak natin, patalipurin nyo sila parang awa nila, para hindi mo kayo makita. So, as much as possible, kung may hindi magandang masasabi, kung bad trip man kayo, kung na lang po iparinig sa anak. O kung hindi maiiwasang iparinig sa anak, ipaliwanag nyo bakit kayo naging Karugtong lang din po ito ng mga nakaraan nating discussion na para ko naiintindihan mo ng anak mo ninyo. Kasi kapag ang anak mo ninyo ay napaliwanagan mo ninyo, maiintindihan mo nila kung bakit kayo galit, bakit kayo masaya, bakit kayo balisa, bakit kayo disappointed. No? Kasi kapag naman mo naging natuto kayo na makipag-communicate sa anak mo ninyo, ganun din yung sila sa inyo. Hindi mo sila mahihiyang mag-open up sa inyo. Hindi mo sila mahihiyang magsabi na, oh my God, Mom, I have na. 10 years old pa lang ako, I have na. Yan kasi di ba may mga bata mo na maaga mo pinag-alaw. So, hindi mo sila, iba kasi tinatago eh. Kasi nahihiya, bakit daw sila may dugo. Wala, pangarap eh. Siyempre mo, so mahirap para sa kanila maging open, lalo na kapag alam nila sa sarili nila at nakikita nila na hindi handang makinig yung parents nila. So tayo po, responsibilidad po natin yon na maalis yung ganung stigma sa anak po natin. Una-una sa lahat, tayo po ang number 1 na kakampi ng anak po natin. Hindi mo ang ibang tao. No? Gas-gas man kung sabihin na role model kayo yung mga anak po ninyo. Pero yun po talaga yun. So, yun lang naman po na alay sa kung paano kayo mag-approach sa anak po ninyo ha, dapat hindi galit. May nakita ko latay dyan sa anak po ninyo. Sa hindi may kasi diba, yung iba naman hindi latay, sintor naman.
aray-aray naman. Yung iba naman, kung hindi naman sinturon, yung kahoy ng walis tambo. Sino dito na mamalo ng tsinelas? Kasi kami napalo po kami ng tsinelas, di ba nakwento ko nga ako sa inyo yung alcombra? Mapipiliin ako alcombra o rambo na lang kasi kumakalibo yung rambo eh. So, gentle parenting as much as possible. No? Pero kung hindi gagana yung gentle parenting, nasa sa inyo naman po kung paano na muli nyo didisiplinahin, kung paano muli nyo i-approach, i-apprehend yung anak nyo. Ilang naman mo yung sa lesson natin for today, pwede lang kayo mag-chismisa. Recess